pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Matapos ang magkasunod na oil price hike nung nakaraang linggo, mga kumpanya na langis nagpatupad naman ng price rollback sa produktong petrolyo. Physical fitness program para sa mga pulis at iba pang programa ng PNP. Idedetalye ni bagong PNP Chief Nicanor Bartolome live. Dalawang sakay ng motorsiklo sugatan sa aksidente sa Maynila. Sa China, isang Manchurian tiger. Inaalagaan at pinapadede ang 5 white tiger cubs na hindi niya anak. Mga kaanak at kaibigan ni Shamsi Supsuk, umaasang may uuwi ng pambato ng Pilipinas ang corona sa Miss Universe 2011. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Onyok pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namata ng bagyo sa layo 1,170 kilometro sa silangan, nilagang silangan ng Pasco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometro bawat oras at kumikilos pakanluran sa bilis sa 7 kilometro bawat oras. Pero ayon sa Pag-asa, masyado pang malayo ang bagyo para makaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Para sa karagdagang ulat hinggil sa Bagyong Onyok, makasama natin si Sunny Pahari ng Pag-asa. Sunny, good morning. Yes, magandang umaga po yan. Anong bago? Ganun pa rin po. Medyo nandito, mabagal itong bagyo natin binabantayan. Kaya inaasahan po natin na ito'y within the next 24 hours actually ay bahagya siyang makakuha ng lakas at aabot sa storm intensity. Okay, so hindi siya magla-landfall, no? Tulad ng kahapon pa natin pinag-uusapan. Opo, hindi po natin. Ito lang ang maganda dito, hindi siya maglalandfall. Bagamat medyo lalapit dito sa silang bahagi po ng Northern Islands natin at dito sa may Taiwan, pero hindi natin nasa na ito'y maglalandfall sa anumang bahagi po ng kalupaan ng Pilipinas. Okay. At Metro Manila, magiging maayos ang lagay ng panahon, Sunny? Opo, maganda po yung ating in-expect na panahon ngayon dito sa Metro Manila. Maliban na lamang sa isolated thunderstorms pagdating po sa hapon at pero sa early part ng gabi. Sa takbo niya, Sunny, hanggang kailan nasa area of responsibility itong si Onyok? Sa kanyang bagal ng tinatakbo na yun, inaasahan po natin na aabot pa ito ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng umaga. Hindi naman mahahatak yung habagat. Pagdating po ng Miyerkules, doon natin inaasahan na magkakaroon na tayo ng enhancement sa ating southwest monsoon at maapektuhan dito yung kanlurang bahagi po ng Central at saka Northern Luzon. Okay. Sunny, maraming salamat. Maraming salamat po at magandang umaga. Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Sa ibang balita naman, nagsampa na ng reklamo ang PhilPost laban sa kanilang empleyado na nakuna ng CCTV na nagbubukas ng parcel. Nanindigan naman ang empleyadong si Luvelin De Leon na wala siyang ninakaw at ginagampanan lang niya ang kanyang trabaho. Narito ang exclusive report ni JP Soriano. Naging kontrobersyal ang CCTV video na ito ng PhilPost sa Pasay. Isang PhilPost employee at customs official ang inakusahang nagnakaw na mahigit 100 euros o katumbas ng halos 6,000 piso na laman ng isang parcel. Eksklusibong humarap sa GMA News ang PhilPost employee na si Luvelin De Leon. Mula raw nang lumabas ang CCTV video, tuloy-tuloy raw ang pangungutyang natanggap ng kanyang mga anak. Napakasakit po. Hanggang ngayon po, araw-araw umiiyak po ako. Pati po yung mother ko, nilalakasan ko na lang po yung loob ko. Sa buong buhay ko talagang dedicated po ako sa trabaho. Mariing itinanggi ni Luvelin na may ninakaw siya sa parcel na kanyang binuksan. Pero totoo raw na may nakita siyang papel na nakapaloob sa cellphone na binuksan niya. Wala po. Wala po akong kinukuha. Tingnan ko po yung ilalim. Basta kailangan po tignan po lahat yun eh. Hindi lang naman po yung ibabaw, pati ilalim po. Kasi minsan naglalagay nga silang cellphone, camera. Sa panayam sa PhilPost Management itong nakaraang linggo, sinabi nilang maaari lang daw buksan ang isang parcel o package sa harap ng recipient o adrese nito. Pero giit ni Luvelin, pwede raw silang magbukas ng parcel kapag sa probinsya naka-address ang package, lalo na kung mukhang misdeclared ito.
Ayon kay Luvelin, ang nakuhang papel sa loob ng cellphone ay ibinigay daw niya kay Omar Said, ang di umano'y customs representative na pasimple umanong nagsilid ng papel na may laman daw na 100 euro. Pag ano ko po sa ilalim, may cellphone. Pag ano po ng cellphone, sabi niya buksan mo para ma-appraise ko kung bago siya o luma. Binuksan ko po, pagbukas ko po, may papel, binigay ko po sa kanya kasi hindi naman po ako entitled sa ano na yun. Binigay ko na po sa custom. Kanino po? Doon po sa custom examiner kay Mr. Saed. After noon, na hindi ko na po alam yun. Wala po ako nakita doon na pera. 23 taon na raw sa PhilPost si Luvelin at ni minsan, hindi raw siya nasangkot sa anumang kaso. Pinanindigan naman ng PhilPost ang nakita nila sa CCTV. Na-file na ng PhilPost ang reklamong qualified theft at infidelity in the custody of documents laban kina De Leon at Said. For the administrative case, may 90 days suspension siya. It is clear sa CCTV kung ano po yung ginawa niya. Haharapin namin kung ano yung mga kasong sasampa nila laban kay Luvelin De Leon. Pero sana nag-imbestiga muna sila, tinapos muna nila yung proseso ng pag-iimbestiga bago sila nagsalita sa publiko. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Customs sa insidente. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Said. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Matapos naman ang magkasunod na oil price hike noong nakaraang linggo, nagpatupad naman ng rollback ang mga kumpanya ng langis. Sa kabila nito, isang noise barrage ang ikinakasa ng grupong Piston ngayong umaga. Laban po yan sa umano'y barat na bawas presyo. May live report si Trisha Zafra. Trisha? Connie, magandang balita sana yung pagro-rollback ng mga kumpanya ng langis na presyo ng kanilang mga produktong petrolyo matapos nga yung magkasunod na rollback o yung magkasunod na price hike noong nakaraang linggo. Pero hindi lahat ng mga motorista, Connie, natutuwa dyan dahil nila masyado raw maliit yung mga ibinawas na presyo kumpara sa itinaas noong nakaraang linggo. Hating gabi kanina, nagbawas ng presyo sa kanilang produktong petrolyo ang mga kumpanyang Shell, Eastern Petroleum, Chevron at Sea Oil. Sumunod ang Petron, Phoenix Petroleum at Total alas 6 ng umaga. 50 sentimos kada litro ang ibinawas ng Shell, Petron at Sea Oil sa premium at unleaded gasoline, pati na sa kerosene. 20 sentimos naman sa regular gasoline at diesel ang kanilang in-rollback. Ang kumpanyang Chevron, 50 sentimos ang tinapyas sa kanilang gold, silver at Etan gasoline, 50 centavos per liter din sa kerosene at tig 20 sentimos sa regular gasoline at diesel. 50 sentimos ang ibinaba ng mga kumpanyang Eastern Petroleum at Total sa premium at unleaded gasoline. Ang Phoenix Petroleum, 50 sentimos din ang ibinawas sa presyo ng gasolina. 20 sentimos ang inialis ng Total sa kada litro ng regular gasoline at diesel. 20 sentimos ang ibinaba ng Phoenix Petroleum sa presyo ng kanyang diesel. Ang Eastern Petroleum, 25 sentimos ang in-rollback sa diesel at kerosene. Magkasalungat naman ang mga reaksyon ng mga motoristang nakausap namin. Ang iba, nagpapasalamat na. Maganda yun dahil mag-rollback makakamura ng konti. Nagbilang pasigayan na rin. Kahit pa paano, makakabawas, makakadagdag sa kita. Ang iba, nagre-reklamo. Mababa naman ang rollback Hindi kagaya ng dapat babaan pa. Nalihirap talaga kami. Yung i-rollback nila na centavos na lang, parang niluloko lang kami mga taxi driver. Kami ang pinakamalakas gumamit ng gasolina. Ang grupong Piston Noise Barrage mamayang alas 10 ng umaga sa Aurora Boulevard sa Cubao ang itutugon sa nila'y barat na rollback. Ayon sa Secretary General ng grupo na si George San Mateo, paghahanda na ito sa ikinakasang malawakang tigil pasada ngayong buwan. Last week, Connie, 1 peso and 60 centavos per liter ang itinaas ng gasolina, samantalang 95 centavos naman per liter ang itinagdag sa presyo ng kerosene at diesel. Connie? Maraming salamat, Trisha Zafra, nag-uulat live mula naman sa Makati. Bagong PNP Chief Nicanor Bartolome pinag-uutos sa mga heavy gut na polis na magbawas po ng timbang. Alinsulod na rin yan sa pagbuhay ng physical fitness program ng PNP. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Suntok dito, suntok doon.
Kahit hinihingal na tagaktak ang pawis, tuloy pa rin ang pagboboxing ng mga opisyal na ito sa QCPD. Determinado raw kasi sila magpaliit at magpa-sexy. Ayon na rin yan sa utos ng kanilang bagong hepe. Ngayon pa lamang po ay kinakailangan maghanda-handa na tayo kasi meron tayong ipapatupad na isang activity wherein we should be able to maintain our physical capability. Gusto namin i-set din yung example na marami ang sumasama dito. Si SPO4 Ilyas Mier, bahagya na raw pumayat sa timbang na 170 pounds. Pero itutuloy pa rin daw niya ang boxing para mapalit ang tiyan at bewang. Ganyan namin pati mga bagong pulis, mga bagong para ma-maintain nila yung